Hello po. Hello. Magandang morning po. Ayan. Umaga po sa bawat isa. Hello po. Tayo po ay magkakaroon ulit ng ating Bible reading. Ayan. So, mag-antay muna tayo. Antay muna tayo. Yes. Tayo mag-antay muna ng mga kapatid na Dasali, sino isa? makakasama natin. Ayan. Napagpalang umaga po sa inyo lahat. Yes, Dasali. Hindi ko makita yung isa. Comment po para po. Ayun. Hello, Ate Yogi. Good morning po. Ate Yogi is present. Ayan. Good morning. Good morning kay Maring Weng. Maring Weng Molera. Good morning po. At kay Charmin Joy Arnaiz. Charmin Joy Arnaiz. Good morning. Nagkape na ba kayo? Gising na ba? Hallelujah. Hello po. Good morning, Sister Sally. Good morning po. Good morning po, Ate Sally. Ayan. Good morning. Kamusta po ang lahat? Hallelujah. Hello. Kami naman po ay, ayan, hindi, Ate Yogi at Ate Sally ay pupunta ngayon sa City Hall. Hallelujah. Nag-ayos pa po kami ng papel. Hello po, good morning, Sis Irene Alonso Damo. Good morning po. Patid na Larry Bautista, Charmaine Joy Arnaiz, Sis Carol Astor, ayan, Goldie Dayen, ayan, andyan sila. Hallelujah. Salome Talian Ignacio. Kay Marie Rose Socias. Marie Socias, hello po. Kay Nana Estelita, good morning po. Estelita Labore, good morning po. Ayan. Hallelujah. Teka muna. Bago po tayo magbasa ng Kuya Rizal, hello po, good morning. Ayan. Good morning po sa inyong lahat. At bago tayo mag-umpisa, ayan, siguro okay na, ano? Meron na tayong mga So, tayo manalangin muna. Hallelujah, bago tayo mag-umpisa. In everything, we do it in prayer. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, maraming pong salamat sa pagkakagising mo, Panginoon, sa amin. Ito po, Panginoon, ay naghuhudyat, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay pinagpala mo na. Lord, maraming pong salamat. Kaya po lagi ko naririnig, every gising is a blessing. Ayan. Lord, kami po samahan, o Diyos, sa aming isang oras, Panginoon, na pagbubulay-bulayan, Panginoon, ng iyong salita, nawa, Panginoon, ang revelasyon mo, Panginoon, para sa amin, ang mensahe mo, Panginoon, ay mahayag, buksan ang aming puso, ang aming isipan, bigyan kami ng karunungan. Lord, we invite the Holy Spirit, Panginoon, upang kami gabayan at samahan. Yes, Lord. Lord, nawa, Panginoon, ang iyong pangalan ay mahayag, mapasalamatan ngayong oras na ito. Maraming po salamat at doon po sa makikinig, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain po sila, Panginoon. Bigyan po kami, Panginoon, ng mensahe, O Lord, na aming Panginoon na galing sa iyo. Lord, salamat po. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Hello po, kay Sis Emerald Tamayo. Sis Emerald Tamayo, hello po and good morning. Good morning, Sis Weng Del Rosario. Hallelujah. Kay Sis Marisa Nunez at kay isa nawala si si Susan Dalangin. Good morning po sa inyo. Sino pa po? Welcome natin. Welcome po. Ate Kasing, good morning po. Hello.
Clepton, Manila. Clepton, Manila. Hello po. Good morning. Sis Digna Pinili, Rakuya. Hello po. Good morning. And Lichi Bakiran. Good morning po. Hello. Ayan. Siguro, bago tayo mag-umpisa, mahal, tayo kakanta naman. Hallelujah. Ito. Yan, dito lang po kami nakakakanta. Pasensya nyo na yung boses namin. Amen. Ang kakanta natin. Si Abby, hello. Hello po, si Abby. Lord Derisa. Rojas Raquel, good morning po. O mahal, ready ka na? Makakanta po tayo. Tayo po'y samahan, kanta. Ang ating pong kakantahin, Goodness of God. Ayan, sige po. Hello, Denise. Amen. Sige po, tayo kumanta. Goodness of God po. Ating kakantahin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Yun! Nakatapos din! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Good morning po, Pastor May, Pastor Dong. Good morning po, Pastor May, Pastor Dong. Ayan ang sabi po ni Abby Abogado. Yes, God is good. Good morning po. Ate Hilda Santos. And really, God is good. Sally Raso. Sir Sally Raso. Hallelujah. Good morning po. Josephine Tabliso. Good morning po. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ay, Sister Rose, salamat. Lord, salamat. Andiyan kami. Oh, amen. Ayan. Ang goodness po ng Panginoon ay kami po ay for this whole week ay nag-aayos ng papeles. So we're readying our papers para po dun sa mga requirements para po sa medical and interview. Ayan, sa 17 po kami po ay humingi ng panalangin para sa amin po upang ito ay malampasan lahat. And hallelujah, ito po ay maging maganap at malakaran ang purpose ng Panginoon. At lalong-lalo na po pag kami ay nakarating na doon. So, we really need your prayers. Ayan. Hallelujah. Praise God. Amen. O siguro, Amen. Tayo magbabasa na. Tayo po yung magbasa ng mabuting balita. At ang sabi sa... Ito po ay galing sa libro ng 1 Timothy 6. Chapter 6. Yan. Sige po. Basahin po natin ang buong chapter. Ang sabi dito, sa 1 Timothy chapter 6, verse 1, ang mga alipin ay dapat magpakita ng buong paggalang sa kanilang mga amo upang walang masabing masama laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. At kung ang kanila namang amo ay kapwa nila mananampalataya, ang kanilang pagiging magkapatid ay hindi dapat maging dahilan ng hindi nila paggalang sa mga ito. Sa halip, dapat panganilang pagbutihin ang kanilang paglilingkod, sapagkat ang nakikinabang sa kanilang paglilingkod ay ang mga mananampalatayang minahal nila. Ituro mo't ipatupad ang mga bagay nito. Sabi sa verse 3, kung nagtuturo ang sinuman ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at masamang hinala. Verse 5, mahilig din siyang makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kilala sa katotohanan. Ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Verse 6, sa katunayan, may malaking pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong di na lang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anumang pag-alis dito. Kaya dapat tayong masiyahan kung tayo may pagkain at pananamit. Ang mga nagdanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan.
sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat sa lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Verse 11, ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay ng matuwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pag-itiis, at kaamuan. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil diyan, ka tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Verse 13, inuutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patotoo sa harap ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga inuutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Verse 15, siya ay darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag ng di matitigang. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Verse 17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Verse 19, sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabuting pundasyon sa hinaharap at makakamtam nila ang tunay na buhay. Timoteo, pakaingatan mo ang iyong pinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Dahil sa kanilang pag-aangkin, meron sila nito. May mga naglihis na sa pananampalataya. Saluhin niyo ang kagandahan ng Diyos. Sa ikalawang Timoteo, chapter 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo, Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangako makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minahal kong anak, sumaiunawa ang kagandahan ng loob, kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sa verse 3, tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran na may malinis na budi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Kapag naaalala ko ang aking pagluha, nananabik akong makita at upang malubos ang aking kagalakan. 5. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na pag-alabi mong muli ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. 7. Sapagkat ang espiritong binigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig
at pagpipigil sa sarili. Kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo para sa ating Panginoon. At huwag mo rin ako ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na naligtas at tumawag sa atin para sa ating banal na gawain. Ginawa niya ito dahil hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahan loob sa simula pa. Ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 10, ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Para sa magandang balitang ito, ako'y itinalagang mangangaral, apostol at guro, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Ngunit hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong ay ingatan niya hanggang sa huling araw ang pinagkatiwala ko sa kanya. Verse 13, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Jesucristo. Sa tulong ng Espiritu Santo ay nananatili sa atin. Ingatan mong mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Verse 15, alam mong ako'y iniwan ng lahat ng mga nasa Asia, kabilang sina Pigelo at Hermogenes. Kahabagan nawa ng Panginoon ang sambayanan ni Onesiporo, sapagkat sa maraming pagkakataon ay pinasiglahan niya at hindi niya ako ikinahiya, kahit ako isang bilanggo. Verse 17, sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. 18, kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na yon. Alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Ang mabuting balita. Itong mabuting balita. Amen po. Salamat sa pagkakabasa ng banal na salita ng Diyos. Ayan. Magandang morning po ulit. Sister, andyan po si Sister Shoni Ascensa. Ayan. Rose de Leon. Asan po kayo? Jonas Santos. Morning po. Good morning po. Sister Ursula Cruz. Good morning. Ayan. Hello, hello. Good morning po. Good morning sa lahat. Ayan. Ano ba pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ay about the 1 Timothy chapter 6. So chapter 6 ay sa una pa lang ang ipinamamanhik ni Apostol Pablo ay tayo ay maging about the alipin. Na dapat igalang ng mga alipin ang kanilang Panginoon para walang masabi laban sa pangalan ng Diyos at sa ating aral. Hindi dapat hamakin ng mga alipin ang kanilang Panginoon dahil sila na may magkakapatid sa pananampalataya. Dapat nga nilang pagbutihin ang paglilingkod sapagkat ang pinaglilingkuran nila ay kaisa sa pananampalataya. Amen. So, ang pinapupunto po ni Apostol Pablo ay ang magiging kailangan is respect of each other. Ayan. Doon po nga mga naglilingkod, ito pong yung mga kasama sa bahay. Ayan. So, kailangan po is respect of each individual. Kasi
kung ikaw ay respeto, ay ikaw naman ay mare-respeto. So, nagiging depende po kasi yan sa pakikitungo. Pag po tayo ay mga amo, ay ating pong irerespeto ang ating kasambahay. Igagalang ang kanilang mga karapatan. So, yan ang pinamamanhik ni Apostol Pablo. At doon naman sa mga kasambahay na huwag umabuso. At kung alam nila na ang kanilang amo ay mga mananampalataya, ang sabi ay, ito ay higit mong pagsilbihan. O, diba? Kapatid yun eh. Magkakapatid. Kaya, ang kailangan dito ay ang more on respect ang pinamamanhik ni Apostol Pablo. So then po, yung paikaturuan na ang kailangan po ay an instruction na makukuha natin dito ay yung serve yung ating pong mga amo ay dapat na mas maganda pa ang pakikitungo. Kasi minsan po, di ba? Meron pong yung ang bait-bait mo na, inaabuso ka pa. Ninakawang ka pa. Ibinigay na ang lahat. Naalala ko po ang aking ina nung nabubuhay pa. Hindi naman po kami meron noon. Ngunit dahil po nagtatrabaho ang aking ina at ama nung kami maliliit pa, meron po kaming katulong. 2. Ayan na. Saan pa kayo makakakita? Isang mahirap na meron pang katulong, 2 pa. At yung pong ang aking ina po ay ino-offeran po ang yung mga kasambahay na mag-aral. So, pinag-aaral po ng aking ina yung aking mga kasambahay. At yan po ay inabutan pa ni Sister Salvi. Sila Irma, ayan, nag-aaral po sila sa gabi. Si Marlene de Mesa. At sila po ngayon ay mga teacher na. Ayan, sila po ay nagpapasalamat na nagsusulat sa amin. Salamat sa iyong ina. Salamat sa buong pamilya na kami ay itinuring na mga kapatid, anak. At alam niyo po, meron po kaming mga kamag-anak sa Amerika at yan po naman ay nagpapadala ng mga chocolate, mga damit. Alam niyo po ang aming mga kasambahay, kung gaano kadami ang aming chocolate, ay ganun din kadami ang sa kanila. So, ganun po karindi ang aking ina. Ang sabi niya, ang lahat ng nasa bahay ay pare-parehas. Kung ano ang kinakain ng lahat, ito ay para sa lahat. Kahit kasambahay ay parehas. So, minsan nga sabi ko, teka muna, ako anak mo. Hindi, pare-parehas. So, yan po ang aking ina. Yan po yung mga aming kasambahay ay talaga pong ang aking ina ay protektado sila. Na sila ay bawal na maabuso. Yun ang tawag doon. So, ganoon din po dapat ang mga ating kasambahay is to serve their master much more kung ito'y mananampalataya. At sinasabi lagi ng banal na salita, kung ano man ang iyong gawin, do it for the glory of God. Yung hindi ka nagsisilbi sa tao, ngunit ikaw ay nagsisilbi sa Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Praise be to God. At ngayon po dito sa at ang sabi po dito sa number 12, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito, gayon may hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakilala ang aking pinananaligan at natiyak kong maiingatan niya
hanggang sa huling araw na ipinagkatiwala ko sa kanya. Ano po ba yun ang sabi niya? Kasi po sapagkat siya nung ginawang apostol at guro at ipinahayag ang mabuting balitang ito, at yan na ako sabi, ay naging dahilan. Kaya siya nagdurusa ng ganito. Bakit po kaya nagdurusa ng ganito? Hello po, Pastor Malu. Pastor Walter Postino, hello po. Magandang morning. Ayan. Kaya, nung siya naging apostol, ang sabi niya, yan ang dahilan, kaya ako nagdurusa ng ganito. Sapagkat po, ang sabi po ng Biblia, ang sabi ni Apostol Pablo, sa lahat ng apostol, ng mga apostles ng Panginoong Hesus, siya ang pinakamahirap na ginagawa. Napunta sa kanya ang load. Although hindi niya nakasama ang Panginoong Hesus, ngunit ang kanyang ginawa, ang kanyang task ay siyang pinakamahirap sapagkat siya po ang pumunta kung saan-saan upang maghayag ng salita ng Diyos, lalo na po dyan sa mga high offices ng mga Pharisees. Andyan po sila. Siya po ang ginamit ng Panginoon. Kaya po, ang sabi po, gawin mong batayan ang mga aral na itinuro ko sa iyo, yamang ang mga ito'y pawang katotohanan. Manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pakikipag-isa kay Kristo. Hallelujah. So sabi niya, gamitin mong batayan yan. Kasi po, minsan sa pagsisilbi natin, ito yung mga nangyari kay Apostol Pablo. Sa ating po pagsisilbi minsan, pag tayo nahihirapan, nagkukuli na. Ayan. Meron po yan ang hirap. Di ba nauunahan tayo ng nauunahan tayo ng yung uncomfortable moment sa ating pagsisilbi, tayo ay nauunahan ng mga negative thoughts. Ano ba mapapala ko? Di ba? Yung mga nega, pinakamasakit dito, Sister Salvi, yung ikaw ay nagsisilbi na, ikaw ay napupulaan pa. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, gawin mong itong batayan na aral na tinuro ko sa iyo. Hallelujah. At naman, itinuturo po ng ating Apostol Pablo ay ang godliness. Yan. Ano po yung godliness? Yun po yung kabanalan. Mas maganda po yung may kabanalan. Sapagkat po, pag may kabanalan, ang pinupurso natin ay wala tayong naaapakan tao. Wala po tayong nasasaktan sapagkat gumagalaw tayo at gumagawa ng puso ang ginagamit. Ayan, ito, meron pong comment si Pastor Walter. Fear does not come from God. Huwag po tayong magkukuli o dalawang isip. Amen po. Hallelujah. Totoo po yan. Huwag tayo magkukuli kasi po, yung pa ating panawagan. At alam niyo po, pag tayo nagkuli, alimbawa, diyan sa ating mga place of assignment, sa pagka nag-double-minded tayo, walang maaabot. At ang hirap pong magsilbi sa Panginoon. Kasi merong grudges. Meron pong umaagaw sa atensyon. Kaya tayo ay hindi magabayan ng banal na spirito. Nagtatalo
Nagtatalo. Abihan ba? Pupunta ba ako? Gigising ba ako? Alam niyo po, merong transition eh. Merong transition sa aming buhay. Hindi na po kami lalayo. Ito pong aking kabiyak, Sister Salve. Nung una po, hirap na hirap ako. Paano ba gagawin ko sa kanya? Para maisama ko sa gawain. Ang layo nun, kailangan namin gumising ng madaling araw. Gumising kami ng alas 5, alas 4 para makarating sa Parañaque. Talagang naghihilahan pa kami. Gising na! Bubuhayin ko yung ilaw. Sabi yan, ba't pa ginising? Hindi, aalis na tayo. Gigising na tayo, pupunta tayo. So sa kada ganong paraan ay nang kami tumagal-tagal na, ako naman po ang hindi makagising. Siya naman po ang nanggigising. So may transition and transformation. So kapag po ang tayo ay nasanay na, nagiging automatic eh. Nagiging routine. Kaya po ang mga nangyari, kahit saan po ako mapunta, ang gising ko ay alas 5 na. Kasi nagiging, body clock ika nga. Yung nag-automatic ang gising, kahit puyat na puyat ka na, you wake up the same thing. Di ba po? Kaya po, si Apostol Pablo po ay pinapayo sa atin na yung promising ng eternal reward. Meron po kasing promise ang eternal reward na ang goal or aim, di ba po, sinasabi niya nun I ran the race. And pinalalakas ko ang aking katawan upang ako ay makatakbo. And I fight the good fight of faith. Kasi merong goal si Pablo, yung crown of life. Alam niyo po, nung sinasabi ni Apostol Pablo, yung now I am ready to have the crown of life. Kasi po may edad na siya nun. And he done everything. Tayo po ay buhay, malakas. So we need to run the race. Hindi po tinitignan dito how fast you are sa pagtakbo sa pananampalataya kay Kristo. Even little by little, there is a progress. There is a molding of character. Hindi naman po instant ang pagbabago, talaga pong little by little is enough. Yan, ito po, nakatawa ng tawa si Pastor Walter. May tug of war po. Ayan, totoo po yan, tug of war na yan. Lalo na kung sino magdadrive. O ikaw na, antok pa ako. Sabihin, dinadaya mo ko, ikaw natulog ka na nung ikaw naman pabalik. Kaya maganda po, turuan niyo po yung kasawa niyo mag-drive para kayo rin ay natutulog. Para makabawi. Ayan. So it's about pananampalataya ang itinuturo ng 6 na tayo ay we pursue. Ayan, sabi niya dito, pinapaalala ko sa inyo na maging masigasig ka sa pagtupad sa tungkulin tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo, sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at
pagpipigil. Yan. Kaya po, mga kapatid, tayo po ay we need to persevere, ika nga. Ayan. Ang sabi ni Ate Judy, ako po dito, hindi pinagdadrive ni Carlo. Siya talaga ang driver. Baka daw kasi malate pag nag-drive. Oo, ikaw naman, si Sister Carlo, ay ayaw kapag di baka malate. Si Ate Salvi naman, sobra naman ang bilis. Kaya ayaw ko siyang minsan pag-drive-in. Galit sa silinyador to. Hallelujah. Sabi po ni si Sally, amen, start from a habit until it becomes a practice. Amen. Hallelujah. At sabi po ni Sis Weng Molera, araw-araw tayong binabago ng Diyos. Sabi naman po ni Ate Yogi. Ate Yogi. Amen. Praise what you sow, you will reap. Amen. Siyempre, pag nagtanim ka, pag nagtanim ka, merong aanihin. So, ayan po yun. So, yan po ang pinamamanhik ng ating Apostol Pablo sa ating binasang sa 6. Yung sa alipin, yung pagsisilbi, yun po ang ating kasambahay. And then, sa atin din po, yan po summarize, at atin po na tayo may kasambahay to treat them and respect them. At doon po sa kasambahay naman ay sila naman ay magsilbi katulad na more on, lalo na ito ay kaparehas ng pananampalataya. We work, we do it for the glory of God. Yan po ang basihan. At meron pa pong isa, that the Apostle Paul are warned against the pursuit of riches and greed, and instead encourage believers to focus on holiness. Ayan, yan po yung sinasabi, saan ba yun? Yung sa 1 Timothy na yung ating pong mga wag mag-pursue dun sa sa riches kasi po masyado pong pagka po ang ating pinupurso ay to be rich, to get wealth, at yung ang purpose ay sa atin lamang, we are being trapped by this ambition, at minsan po tayo ay napapahamak. Ito po sa pag-abroad po. Pag nag-abroad po ako, di ba? Sabi, mag-abroad ako para ako makabili ng ganito, and ganito. So puro po dun sa ang pagkamal ng yaman ay minsan tayo'y napapahamak. Sa pag-abroad po, hindi po lahat ay nagtatagumpay. Meron din po ditong mga hindi ka nais-nais na pangyayari sa buhay. Kasi po, when we are there, hinayaan tayo ng Panginoon because of your lagi ka na mag-abroad ako, Lord. So pagdating mo doon, yung lagi ka na nanalangin, and then after na pagdating mo doon, humiwalay ka naman sa Panginoon. And there, ang nagkaroon ng greediness, ayaw mo nang umuwi, ayaw mo nang bumalik, hindi mo na inuwian, pati ang iyong pamilya. Kaya, ayan, napapahamak tayo.
Hello po, Brother Arnold po, Balagat. Good morning po. Good morning po. Yan, si Sis Daisy Kaleha. Ate Ula, Ursula. Amen. Good morning po. Alam niyo po doon sa hindi na po tayo lalayo sa akin na lang po. Ito po ay patotoo. Nung pong ako'y ang goal ko is when I have started to have a family, nang magkaroon ako ng anak, ay naisip ko na gusto ko po ay maayos ang aking pamilya. Gusto ko po ay magkaroon sila ng maayos na buhay. So I go Saudi Arabia. And alam niyo po ang sabi ko, Lord, nung ako'y i-interviewin, ang sabi ko po, Lord, bigyan mo ako ng sapat. Sapat na sweldo upang masuportahan ko ang aking pamilya. Alam niyo po ba, ako'y tinanggap, sapat nga. Alam niyo po, ang sweldo ko noon is $500 a month. Ngayon sa call center pa lang po yun ang sweldo. So, pero malaki na rin ang value noon. Kaya lang, sapat talaga yung apartment, yung pagkain, talagang walang natitira din. So, to end up, wala rin ako naiipon kasi pinapadala din lahat. So, nung ako po ay umattend sa fellowship, sa Saudi may fellowship, so umattend ako doon. So, naunawaan ko na kailangan pala we need to ask God more. Kasi parang nilimitahan natin yung Panginoon Nung ako'y humingi, nung ako'y uma-attend doon sa prayer meeting, Bible study, that the Lord can do more than sa ine-expect natin. Kaya nabago po ang aking panalangin Sabi ko, Lord, pagkatapos ng kontra kong ito, ay i-direct mo po ako upang ako ay makapagtrabaho sa isang kumpanya na nag-uumapaw ang sweldo. Yan pong labis. Kasi po sabi ko, how could I help my parents? How could I help my brother and sister? How can I help my relatives? Kasama po neighbor. No, isinama neighbor. Ayan. So the Lord direct me now to sa barko. So yan po, tayo kapag tayo mananalangin, tumihingi, we ask more, pero may purpose. Hindi yung bibili ako nito, bibili ako niyan, I have this and I have that. No. Dapat mayroong purpose. Matulungan ko ang aking magulang, matulungan ko ang aking mga kapatid. You know, the unselfish prayer of Solomon, to have wisdom upang ma-manage ko ang bayang Israel. So, mayroong mga panalangin na unselfish with the purpose ang ating pong ipinapanalangin. Ayan. So, yan po ang 1 Timothy 6 about the servant and about the master and about yung greediness, yung pong about the ano pa yung tungkol sa eternal reward kung tayo magtitiis. So, yan po ang Timothy 6 and yung Timothy 6 po, the godliness with contentment is a great gain. This means that true wealth is great gain. This means that the true wealth is found in pursuing godliness and being content with sa ating buhay. Ayan. Pursuing godliness po, yung kabanalan, yan po ay
nagtutulak sa atin upang tayo ay makapasok doon sa ipinagagawa ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Alam niyo po doon sa Psalm 73 verse 17, yung po mga katanungan ng isang tao, para pong na-share ko na yun noong nakaraan, na yung mga katanungan ng tao, yung kainggitan, sa 17 po, ang sabi po dyan, nang ako ay pumasok sa presensya ng Diyos, naintindihan ko at naunawaan ko. So, ang kailangan natin dito sa ating buhay, we pursue godliness. Bakit po? Dito natin makikilala ang Panginoon. Yung kanyang kayang gawin sa ating buhay. We pursue godliness. Kaya yan ay tinuturo ng Matthew 6:33. The Lord is inviting us to seek Him first, and His kingdom, His righteousness. Kasi po, when we pursue godliness, ang makikita mo dyan ay ang Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus, ang the end, na wala ka nang hahanapin pa, that can satisfy you, your life. Kaya po magtataka kayo na mayroong mga mayayamang tao ay kinalimutan ng kanilang yaman in pursuing to know Jesus Christ. So, amen po. Dako naman tayo sa ano yun? Sa 2 Timothy verse 1. Libro ng 2 Timothy. Asa ba yun? Pabasa. Amen. 2 Timothy. Amen. So, ito po ang sabi, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang kagandahang loob, kahabagan at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo na ating Panginoon. Napansin niyo po, the greetings, the letter, the beginning of the letter of Apostle Pablo is always about greeting sa kanyang mga kapatid. Yung pinatutungkulan ay laging mayroong pangalan. Napansin niyo po ba yung mga sulat ni Apostol pa, binabati ko kayo. Talagang sinasite yung name. Ayan. 3. Tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglingkuran ng may malinis na budi gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Ano man ninuno, no? Kapag naaalala ko ang iyong pagluha, nananabit akong makita ka upang malubos ang aking kagalakan. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na nauna ng tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice, na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So kita po ni Pablo, hindi po niya nakakalimutan ang lahat ng kanyang natuturuan. Ang kanyang mga dinalaw na mga bayan, talagang ang mga pangalan, ang mga aktibo na nakikita niya na totoo ang pananampalataya. So napakaganda po, and it comes sa aking puso na talagang ang dapat po, di ba, in acknowledging a name, there is something
in our heart na nakakagising. Ay, di ba? O, binanggit yung pangalan ko. So, something na tayo ay merong pagka nabanggit ang ating pangalan, meron pong isang topic na dapat tayo, itong taong ito ay nagtitiwala sa atin, siya po ay kailangan tayo ay magpatuloy doon sa gawaing na maganda at mabuti. So, ganyan po si Apostol Pablo. So, yan po ay pinatutungkal niya sa kanyang disciple na si Timoteo. Hallelujah. Ngayon, sabi naman po, ay umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob sa simula pa. Ito ay binigay niya sa atin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Ayan. Hallelujah. At ito, ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus. Si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Amen. So, nahayag, ipinapaliwanag ni Apostol Pablo kay Timoteo na ang pagkamatay ng ating Panginoon, ito'y nahayag na sa atin sapagkat ito kasi ang nagpapaano dito sa atin yung pananampalataya. Kung mauunawaan natin of what the Lord Jesus Christ did or does, nagkakaroon tayo ng isang kalakasan sa atin upang tayo ay magpatuloy sa pananampalataya. Bakit po? The eternal reward. Yan ang pinagsusumikapan. Hindi ang mga bagay-bagay na temporal. Ito ang nagpapalakas sa kanya. Ito, nakita nyo, ang Panginoong Hesus namatay. Talagang nagsakripisyo. Pero bakit? Bakit pwede naman siyang dumating dito sa mundo? Ang sabi nga po pwede naman dumating ang Panginoong Jesucristo holding thunders, holding sword, and introduce Himself. Ako ang Diyos, sambahin niyo ako. At di ba pwede naman ganon, di ba? Ako ang Diyos na may lalang. Ako ang Diyos na kayo may lalang ng langit at lupa. Di ba yung nag-aapo yung kanyang kamay, pwede naman ganon But then it's not the way it is. Kaya dumating siya na wala at habag, walang-wala, WW, upang tayo ay maging mayaman. We became poor, so we became rich. Ayan. Pero nang mahayag ang kanyang purpose upang tayo ibalik muli sa presensya ng Ama. So yan po ang ating yan po ang ating pagsusumikapan. Yung kabanalan, at yan naman ay mahahayag na ang ating Panginoon sa ating Panginoong Hesus. Ang bilis po ng oras, Bago yun. So, yan po ang bibilisan ko na po. Ito po nga mga points, yung pong power of faith. Sapagkat po, if we have that faith can transform people and give the courage to stand firm in the face of adversity. So,
So, tayo po ay panghawakan ng ating pananampalataya. Laging sinasabi that faith can move mountains. Yan po ay katotohanan. Yan, yung pong courage, katapangan. Ang katapangan po ay kailangan natin that we should not be na magkaroon ng balakid upang tayo ay makaabot sa mga persecuted people, sa mga hindi kaibig-ibig. So we need to have a courage upang sila ay maabot. Ayun nga po, Pastor Walter, hello po. Yun pong ating meron po bang online doon po sa CHR? Online yan? Sa CHR po doon at sa ating BJMP Paranaque. Ayan. Hallelujah. So ngayon, number 3, itong God gives para sa atin yung mga tinanggap natin, mga regalo ng Diyos sa ating buhay, yung mga talent na yan, that we need to put into action. Kailangan po ito ay ginagamit natin. You're good in evangelism, you're good in teaching. The talent that we had is kailangan natin magamit upang tayo ay makaabot doon sa ating mga ibang kapatiran na mga nanghihina that we need to share doon sa hindi pa mananampalataya. So, ayun po kailangan nun. So, number 4, perseverance. Christians should be persevere their faith even in difficult times. Yan, mahirap yan eh. That we need to be persevere sa mga pinagagawa ng Panginoon na ito ay kahit mahirap. And number 5, the importance of testifying to the gospel. Christians should not be ashamed to share the testimony of Jesus Christ. Yan. So, ang una lang po ay yung mahirap. Ang mahirap lang po ay yung pasimula. Kapag po ito ay lagi na natin ginagawa, it become nagiging smooth na. At alam niyo po ba ang pinaka maganda ko pong naranasan diyan po sa Kape at Pandasal. Alam niyo po ang una ko naranasan or kahit saan ako mapunta, lalo na diyan na talagang na pinakinis tawag doon yung hiya, inalis, although talagang hindi ako mahiyain. Pero lalo akong tumapang. Ayun. Yung po dun sa pagpipreach diyan. Kaya lagi siya sabi pagka wala ang assigned person na magpipreach, sabihin niya Ate Yogi, alam na ikaw na. O di ba? So yun, lagi kang nahahanda. Lagi mo nang dapat gawin yun. So meron na pong automatic na ika nga. Pag po tayo pumunta doon sa Kape at Pandasal, maghanda na. Alam na yun evangelism yan So, kailangan is nakahanda na. Kaya nga po sinasabi ni Pastora May, no, kailangan ay umikot. Kahit mahihiyain, pagka tumayo po, pag lagi na yan ay ginagawa, nagiging smooth na po. Tinan po si pangalan to, si Ate Yogi. Ate Yogi, Kuya Rizal, mga ready po yan Sally. Lalo na yan, si Sally Montehermoso, si Pastora Sally, yan. Hallelujah. Good morning sa Ate Sally Raso. Good morning po. Hallelujah. Ate Mila, Kalinga sa hello po. June.
Good morning po, June, JFG. Ganito lang apelyido mo, JFG. Good morning po. Hallelujah. Sino pa po? Bago tayo magwakas. Ayan. So, sabi ni Ate Yolanda, Amen, God is the God of more than enough. Ayan, di ka na magigising niya hanggang alas 8. Maliligo ka na, Ate Yogi. Pupunta ka na dyan sa munisipyo. Yan, salamat sa buhay mo. You are talagang kagamit-gamit. Ayan, sabi po ni Ate Weng Molera, araw-araw tayong binabago ng Diyos. Ayan. So, ngayon po, yun po ang ating ano yan? Salita ng Panginoon na ating pinagbulayan. 1 Timothy. Ayan. O sige po, tayo po ay napakabilis ng oras sa kwentuhan. Alam niyo po, ako ang tao napakadaldal. Huwag niyo po ibibigay yung mic sa akin kasi po hindi po matatapos ang aking kwento. Hallelujah. Pero yan po ang pinatutungkol ng ating Apostol Pablo kay Timothy na maging masigasig, perseverance, courageous sa mga pinagagawa, and try to avoid the greediness, kundi is to pursue godliness. So, yan po ang pinatutungkol ng ating Apostol Pablo sa libro ng Timoteo. Kaya po, tayo po ay mananalangin uli na ating pangwakas. Hallelujah. So, sige po, tayo ay, ang oras ay sobra na raw, sabi ng aking sister wife. So, amen. So, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord, in the name of Jesus, salamat Panginoon sa pagkakataong ito na kami po ay na nakapagbasa at nakapag-share naman ng salita mo. Lord, nawa o Diyos, kami po ay mayroong natutunan. Panginoong Jesus, salamat Panginoon sa mga iyong ginising upang aming makasama Panginoon sa oras na ito. Lord, sila po ipagpalain, sila po ay gabayan at samahan sa journey ng kanilang buhay. Panginoong Jesus, Hari ng Langit, ang banal mong Espiritu, Panginoon, na ang humipo, ang magturo sa bawat isa, that we pursue godliness, that we pursue to know you more. Lord, salamat po, Panginoon. Lord, ano man po, Panginoon, ang kanilang mga nararamdaman sa pangangatawan, Panginoon, in the name of Jesus, let there be healing, O Lord. Hallelujah. Ano man po ang kanilang pangangailangan, Lord, katagpuin po sila, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, ano man po, Panginoon, ang kanilang mga ipinapanalangin, pinaaabot sa iyo, Panginoon, sa kanilang sa buong sambahayan, O Diyos. Lord, in the name of Jesus, ikaw po, Panginoon, ang mag-provide nito, O Lord. Hallelujah. Lord, humihingi po, Panginoon, anuman, Panginoon, ng katalinuhan, O Diyos, you will provide, O Lord, sapagat ikaw ang the source, hallelujah, ng wisdom. Lord, anuman po, Panginoon, ang aming minimithi sa aming buhay, samahan niyo po kami sa journey ito, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa platform na ito. Salamat sa aming senior pastor, Pastora May, Pastor Dong. It is a privilege, O Lord. Hallelujah, na magamit, Panginoon, sa iyong in the furtherance of your kingdom. Lord, salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig at habag na ibinigay mo sa amin. Maraming pong salamat sa biyayang kaloob. Ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And salamat po. Good morning po, Armando Sekina. Hallelujah. So God bless po. Ayan. Yes, Pastor Malo is there. So sige po. Bye-bye po. Good morning. Pagpapala po ang sumainyo in Jesus' name. Amen and amen. Bye-bye. Hindi na po kami kakanta.
Magkape na po kayo. Kape po. Salamat po. Bye po. Salamat po sa inyong lahat.